Kahit man nga po hawak na ng Los Angeles Lakers ang home court sa kanilang serye laban sa Denver Nuggets, marami pa rin naman nga po ang nagsasabi na mas liyamado pa rin naman daw dito ang defending champion since malaking momentum ang kanilang nakuha sa pagkapanalo sa nagdaang Game 2. Yes mga idol, ginawa rin naman nga doon ng Lakers ang lahat ng kanilang makakaya, especially sina LeBron, Davis at D'Angelo upang manalo, ngunit natalo pa rin sila. Kaya sa pagpasok na po ng Game 3, mismong mga NBA analyst na kagaya ni Shannon Sharpe ang nagsabi kahit gaano man nga daw kalaking puntos ang itala dito ni LeBron, Davis at D'Angelo, matatalo at matatalo pa rin sila kung hindi magi-step up ang kanilang mga players, lalo sina Rui Hachimura at Austin Reeves na parehong nag-i-struggle pa rin sa nakalipas na dalawang laro. Bukod nga po dyan, kailangan rin naman nga pong mag-ambag ang mga bench players, gayong as of now, si Taurean Prince pa lamang ang nakakapagtala dito ng puntos. Kaya malinaw na sila ang magsisilbing difference maker ng Lakers laban sa Nuggets na siyang sasalba sa kanilang serye. Samantala, kung inyo nga pong matatandaan bago pa magsimula ang first round ng Boston at Miami Heat, marami nga po ang nagsasabi na mawawalis nga daw dito ng Boston ang Miami sa 4 na laro. Malayong malayo rin naman nga po ang lakas ng dalawang team na ito sa isa't isa. Samahan mo pa ng katotohanan na hindi naglalaro ngayon ng dalawa sa pinakamahalagang players ng Miami na sina Terry Rozier at Jimmy Butler na parehong may injury sa kanilang katawan. Kaya sa pagkatalo nga po ng Celtics sa Game 2, puro mga pambabatikos ang kanilang natanggap mula sa mga analyst at fans. Pero ayon rin naman nga sa naging pahayag ng head coach nila na si Joe Mazzulla sa post-game interview nito, natural lang naman nga daw sa isang team na matalo sa playoff since eto rin naman ang nature ng postseason. Mismong si Jason Tatum na ang nagsabi na sa tuwing kaharap niya ang Miami Heat sa isang series, hindi nga talaga nangyayari ang dapat niyang gawin dito. Ika nga'y mukhang may nararamdamang kaba kapag nakakalaban niya si Coach Erik Spoelstra. Sa katunayan, kahit man lamang sila in terms of lineup of players, natalo pa rin sila ng Miami dahil bigla na lamang nga silang nawawalan ng focus sa sobrang galing ng ginagawang adjustment ni Coach Erik Spoelstra. And speaking of Miami Heat, sa pagkapanalo nga po nila, hindi nga napigilan pa ni Butler na asarin ng Boston sa pamamagitan ng pag-post nito sa kanyang social media ng mga salita nga, "Don't let us get one," na siyang ginamit rin naman noon ni Jaylen Brown sa Miami matapos sila nitong ibaon sa 0-3 sa Eastern Conference Finals. Sa kabilang banda, hindi nga po mga idol kagaya ng Game 1, madali lamang nga pong natambakan ng OKC Thunder ang New Orleans Pelicans sa kanilang Game 2 matapos mag-init si Shai Gilgeous-Alexander. At kasabay nga po mga idol ng kanilang pagkapanalo, hindi na rin naman nga po naiwasan pa ni SGA na i-trash talk ang Pelicans matapos nitong sabihin na hindi nga daw nito kaya ang kanilang kupunan. Pero kung inyo nga mapapansin mga idol, dapat lang naman na talunin ng OKC Thunder ang Pelicans since sobrang undermanned ng lineup nito sa pagkawala ni Zion Williamson. Pero napakaaga pa para magsalita na agad si Shai Gilgeous since pupunta naman ang serye sa home court ng Pelicans sa Game 3 at Game 4. Ibig sabihin, marami pang pwedeng mangyari sa kanilang serye, kaya kailangan nga po ng Thunder mag-focus muli sa kanilang susunod na laro. So yun lamang mga idol ang ating bagong video ngayon. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.